Hawak ko po ang aking open work permit. Pero expired na ho ito, kabayan. July 25, 2026. Bago lang ho ito nag-expired, kabayan. Pero dahil sa awa ng Diyos, naka-receive naman ako ng letter from the IRCC confirming na maaari akong manatili sa Canada, maaaring magtrabaho ng 1 taon until such time madesisyonan ang aking aplikasyon. Welcome back puli, kabayan. This is Dads from Dads Info TV. Nasa pong OFW based po sa Ontario, Canada. So yun na nga po, kabayan, umabot na po ako dito sa puntong ito. Nag-expired na aking open work permit, masama man, pero may good news. Kasi nakatanggap ako ng letter from the IRCC na mananatili ako na 1 taon habang hinihintay ko yung desisyon sa aking aplikasyon. So, ibig sabihin, ang aking status ay applied or maintained status, kabayan. So, paano ba ako umabot sa puntong ito? Kumbaga, nasa nasa edge ng cliff. Okay? Ikukwento ko, kabayan, kasi napaka-stressful simula nang dumating ako dito sa Canada. Kasi galing ako ng Dubai, 18 years ako doon. Kasama aking pamilya, hindi ko po iniisip yung mga ganitong problema, patungkol sa status, patungkol sa immigration. Hindi po. Kasi sa Dubai, once na ma-regular ka doon, well, automatic residence ka na. Although, renewal nga lang. Pero yung renewal, unlimited yun kung kailan mo gusto. Unlike dito sa Canada, ay talagang kailangan mo paghirapan, planuhin kung ano yung mga pathway, ano yung mga probinsya na nagbibigay ng mga opportunity na maging PR, So, ganito na nga ang aking kwento ng aking istorya. Simulan natin nung dumating ako sa Canada. Solo lang ako dito nung dumating kasi nga, lang ako. Yung position ko is low wage. Nasa retail po ako, low wage temporary worker. Dumating ako August 2023. At pagkatapos na 1 taon, doon na nga nagsimula yung mga kalbaryo at mga alalahanin. Kasi nga, hinigpitan ng IRCC ng Canada lahat ng mga low-wage temporary foreign workers na hindi priority occupation. Okay, lalong-lalo na sa akin nasa sales. Pero kapag mga low wage na nasa medical, yung nasa hospital, yung nasa mga food services, agriculture, constructions, ay exempted sila, kabayan. Pero sa akin ay hindi po. Kaya kinausap kami ng aming employer na hindi na maaring makakuha ng LMIA, ng bagong LMIA, at hindi na ma-renew ang aming close work permit. Isa yun sa mga problema. Isa yun sa mga unlimited na mga struggle dito sa Canada. Pangalawa, sa panahon din yun, ay pinalitan yung RNIP o Rural Northern Immigration Program, which is pinalitan nila ng RCIP, Rural Community Immigration Program. Ang kaibahan naman doon sa RNIP kasi voluntary nag-a-apply yung mga temporary workers na gusto mag-PR at malawak ang kanilang scope ng kanilang mga occupation. Samantala sa RCIP, maganda sana kasi nga direct employer driven. So kailangan mo ng suporta sa employer. Yung employer mismo ang mag-a-apply para sa iyo. Pero yung community naman ang nagsiset kung ano yung mga occupation na urgent o in demand ng community. So lumiit yung listahan
na mga urgent occupation o yung mga job priority, which is hindi na ho nasali yung sales, kabayan. Sabi ko wala na. Pahirap na pahirap talaga yung pahirap yung pathway na ma-PR, ano. So ito na nga, bago mag-expire ang aking 2 years work permit, close work permit, bago mag-expire, ay sumakit po aking balikat. Dahil na siguro sa nature ng trabaho. Okay? At nakakuha po ako, dahil nag-apply po ako, nakakuha po ako ng open work permit. Ito po yun, 1 year open work permit. Tatanong kayo kung 1 year, ano ho ito, kabayan? Vulnerable open work permit. Okay, sa atin lang ito, vulnerable open work permit. Huwag niyo pagsasabi. 1 year lang ho ito. Hindi po ito renewable. Okay, pag-usapan natin yung maya. Okay. Kung gusto nyong malaman kung paano mag-apply nito, libre lang ho ito. Wala ho itong bayad. Okay, huwag kayong magbayad sa mga consultant. Meron kayong maaring makakatulong sa inyo. Okay. At isa sa mga ground ay siyempre yung abuse. Okay, sa akin, hindi naman abuse talaga yung sa akin, kasi nga sumakit yung balikat ko, which is related sa trabaho. Dahil nga siguro panay ang buhat at saka merong hindi nasunod sa kontrata. Yun lang yun. Okay, huwag natin pag-usapan yung masyado. At yun na nga, natapos na ang aking kontrata sa aking employer na nagpaalis sa amin papunta ng Canada. Natapos siya ng July. Okay? At ito naman, nakuha ko, July din. Natapos ako doon, binigyan ako ng bagong open work permit, kaya naman, umalis ako doon sa employer at naghanap ako ng bagong employer. So ito na nga, sa bago kong employer, At paalala lang, kabayan, once na makatanggap kayo nito, kumuha kayo ng bagong OHEP kung taga-Ontario kayo. Ontario Health Insurance Plan. Dahil ako, nakalimutan ko. Dahil nga, busy sa trabaho, naalala ko na, nung 6 months na yung valid niya. So, hindi na pwede. So, before umabot sa 6 months, huwag nyo nang pintayin dumating ang 6 months. Dapat ma-renew nyo ng health card. So, simula noon, July, pagkatapos nun sa aking unang kontrata, hanggang ngayon ay wala po akong OHIP, Wala akong insurance from the government, which is delikado yun. Hindi magandang, sinyalis kasi kapag may nangyari sa atin ay tagilid. Although meron namang company or group insurance, pero iba pa rin yung galing insurance na mula sa gobyerno, So ito na nga, dahil nga ang posisyon ko ay shipper and receiving, hindi siya priority sa RCIP. Okay? Hindi siya priority sa RCIP. Kaya naman hindi ako natulungan ng aking employer. Pero may isa pang opsyon sa ONIP. Doon po ako sinuportahan ng aking employer sa ONIP. So nakapag-submit ako ng expression of interest sa ONIP last April, pero again, meron na namang masamang balita, kabayan. Meron na namang masamang balita. Talagang walang katapusan yung mga obstacle sa buhay, mga pagsubok sa buhay. Pero kumakapit pa rin tayo sa Diyos, Last May ay in-overhaul po ang Ontario Immigration Nomination Program o ONIP. In-overhaul po lahat ng pathway, pinalitan ng 2 pathway lang para sa Tier 1, 2, 3 and Tier 4 and 5. Okay? So lahat ng mga aplikante na nakapag-submit ng expression of interest sa ONIP na hindi nakatanggap ng imbitasyon na katulad ko ay automatic withdrawn.
Na-withdraw po lahat yun. Sabi ko, wala na talagang pag-asa. Winidraw nila June. Okay? Last month. Tapos mag-i-expire ang aking open work permit na 1 year this month, July. Kaya sabi ko, kinondisyon ko na aking isipan na anytime soon, uuwi talaga ako. Ano? Kasi nga, paliit ng paliit yung pinto, paliit na paliit yung window na makapag-apply pa ng para sa PR. Pero hindi tayo nanghihinaan ng loob, hindi tayo nawawalan ng pag-asa at tiwala sa Diyos. Okay. So, kinausap ko ang aking consultant, ano bang gagawin natin? Sabi na, mag-apply tayo ng tinatawag na advance work permit application. Tapos, ang gagawin nating support o intent. Gagawa lang tayo ng intent letter na kukwento natin yung istorya mo na nag-apply ka sa ONIP, withdraw, in-overhaul, at willing mag-apply muli. So, ganyan lang. Kung ika nga nakikiusap lang sa ONIP. Kaya naman, sa awa ng Diyos, ay nakatanggap po ako ng letter mula po sa IRCC. Okay, nagpapatunay na natanggap nila ang aking aplikasyon, nire-review, binigyan ako ng 1 taon, manatili, magtrabaho. So, kung ano yung condition dito sa vulnerable open work permit, ganun din dito kabayan. Okay? So, i-attach mo lang yan. Yan. Kailangan attach to. Okay? Kasi nga, bala ko na kumuha talaga ng OHEP card, Ontario Health Insurance Plan. Kasi nga, wala nga akong OHEP card, So, isa ito sa mga kailangan sa Service Ontario original na work permit, letter galing sa RCIP, driver's license, kailangan yun kasi kailangan nila malaman yung present address mo, at employment letter. Kailangan yun. Kailangan sa employment letter ay nandun yung sahod mo, nakalagay. Kailangan nakalagay you are working full-time. Kailangan nakalagay yung kabayan para ma-renew yung OHIP card mo. Okay. So, yun ang nga po kabayan, Papasalamat tayo sa Diyos kasi binigyan pa tayo ng another shot. Another shot. Sana magbukas anytime soon yung ONIP. Sabi, this letter of summer. So, maybe September or sana August o September. Sana mapabilis, ang pagbubukas ng ONIP. Para naman, makapag-apply ka agad ako ng expression of interest. Which is, naman kasi, supportive naman ng aking employer. Kasi, wala na talaga silang magawa doon sa RCIP. Kasi, ang posisyon ko na receiver, shipper, wala doon sa RCIP as a part of their list na sa mga priority, Pero, syempre, kinukondisyon ko pa rin ang aking isipan na anytime soon, kung ma-deny man ng aking advance application dahil nga wala naman akong pinanghahawakan na aplikasyon, any type of program. Hindi ako nakapag-apply sa RCIP, wala akong LMIA, dahil nga low wage ako. Ang employer ko ay hindi allowed mag-apply ng low wage LMIA dahil mataas po ang unemployment rate dito sa amin. 6.2 hanggang August po yan. Hanggang October. 6.2. Kailangan kasi nasa 6% pababa. Yun, kahit low wage, maaring mag-apply ang employer kahit anong posisyon pa yan. Okay? So, yun lang kabayan ang update, At kung mayroong kayong tanong patungkol kung paano makakuha
ng Vulnerable Open Work Permit, ay mag-comment lang kayo kabayan sa comment section. Sasagutin ko po yan o kaya gagawa natin ng vlog. Tuturo ko po sa inyo kung ano yung napagdaanan ko, paano gawin yung file, paano i-consolidate lahat, at libre po yung kabayan. Kaya ang payo ko sa inyo, lalo na sa mga bagong dating, planuhin nyo kabayan kung ano yung province na magbibigay ng mas mabilis, okay, na maging PR kayo. Okay? Kasi sa Ontario, pahirapan talaga kabayan. Pahirapan. Ay, nako. Pero siyempre, umaasa pa rin tayo, nagdadasal tayo sa Diyos, titiwala tayo na loobin niya na ma-PR po tayo, para makasama natin ang ating pamilya dito sa Canada. So yan na po kabayan. This is Dads from Dads Info TV. See you soon. Shukran.